Kabanata 131. Ang dalawang pangunahing eksena ay planong tapusin buong araw, pero dahil na perfect agad sa isang take, natapos sila sa loob lang ng kalahating araw. Kaya naman, sobra-sobra ang oras sa hapon para sa mga interview. Maganda ang dynamic ni Luna at Dave, at halos nasagot nila lahat ng tanong na ibinato sa kanila. Naging magalang din ang mga reporter. Walang nagbanggit ng anumang sensitibong issue. Dahil magaan ang atmosphere at matapos tanungin tungkol sa pelikula, unti-unti nang lumihis ang mga reporter sa mas personal na tanong. Reporter, Dave, ito na yata yung tanong na laging lumalabas sa bawat interview mo. Hindi ko maiwasang itanong ulit, anong klase ng babae ang gusto mo? Sa totoong buhay, gusto mo ba ng isang strong at active na babae gaya ni Gongsun Lee? Hinawakan ni Dave ang kanyang baba habang nag-isip. Dati gusto ko talaga yung tipo na parang maliit at cute na ibon. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong yung mga active at strong na babae gaya ni Gongsun Lee na sobrang tapang at totoo. Pagkatapos kay Dave, natural na lumingon ng reporter kay Luna, ikaw naman, Luna. Anong klase ng lalaki ang gusto mo sa totoong buhay? O kaya, ano ang standards mo sa pagpili ng mapapangasawa? Pwede bang i-share mo sa amin kahit kaunti lang? Napakamot sa ulo si Luna. Sa totoo lang, kahit mukhang pangkaraniwan ang tanong, ang hirap nitong sagutin. Hindi naman kasi talaga siya nangangarap mag-asawa. Ni minsan, hindi pa niya naiisip kung anong klaseng lalaki ang gusto niya, kaya paano siya magkakaroon ng standards. Pero sa mismong tanong na yun, may isang imahe agad na sumagi sa isip niya, isang lalaki. Agad niyang inalog ang ulo at nag-focus na lang sa pagsagot. Ang standards ko sa mapapangasawa, dapat kaedad ko siya, may parehong interests, at pareho kami ng pananaw sa buhay. Buti na lang at pinaghandaan niya tong tanong na to, kaya nagawa niyang sumagot ng maayos. Hindi siya nagbigay ng generic na sagot, at may sense naman ang sinabi niya. Dapat wala nang may pintas doon. Pero biglang may sumingit na babaeng reporter, excited ang tono. E di ibig sabihin, pasok na agad si Dave sa dalawa sa tatlong criteria mo. Una, halos kaedad mo siya, at pangatlo, pareho kayong artista, ibig sabihin, pareho kayo ng pananaw sa trabaho. Tungkol naman sa interests, hindi pa natin alam, pero dahil match na kayo sa dalawa. Malaki ang posibilidad na tugma rin kayo sa pangalawa. Napangiti si Luna at agad iniba ang usapan. Hehe, actually madami naman ang pasok sa ganyang criteria. Tadhana na lang talaga ang basehan. Sa tabi niya, nagbiro rin si Dave para ma-divert ang usapan. Huwag kayong maniwala sa sagot niya, panakip-butas lang yan. Ang totoo, ginagamit niya akong basehan sa ideal man niya. Ako ang senior brother niya. Sumakay naman si Luna sa biro. Senior brother, alam ba ng fans mo kung gaano ka-narcissistic? 2 oras ang lumipas, at natapos na ang interview. Kahit hindi pwedeng i-release ang mga eksenang napanood ng media dahil may spoilers sa plot, okay lang namang ipalabas ang ilang clips at behind the scenes. At dahil naging maayos ang takbo ng interview, maganda ang content at dynamic ni Luna at Dave on and off cam. Marami silang pwedeng isulat o i-broadcast. Umalis ang mga reporter ng kontento. Pag-alis ng media, naginat si Luna. Pagod na pagod ako, tagumpay ang laban ngayong araw. Uuwi na ako sa hotel para matulog. Tumingin sa kanya si Dave. Hotel, bakit ka sa hotel nagstay? Binuklat ni Luna ang makapal na script at natawa. Alam mo namang big deal ang role ko mamaya, di ba? Ang dami kong night scenes. Nakakapagod ang pabalik-balik, kaya pinag-usapan na namin ni Miss Judy na dito muna ako pansamantala with the production team. Kinagabihan, sa Platinum Palace No. 8. Si Lucas at Lucian lang ang nasa mahabang hapagkainan. Alam mo, wala si Little Treasure, wala rin si sister-in-law, kaya ikaw lang mag-isa dito. Tingnan mo kung gaano ako kakonsiderate na dumayo para lang makakain ka ng may kasama. Reklamo ni Lucian habang nag-on ng TV. Sobrang tahimik ng bahay kaya naghanap siya ng ingay. Siyempre, ang napili niyang channel ay ang entertainment gossip. Kasalukuyang iniere ang coverage ng presscon para sa bagong pelikula ni Sumimoto na, The Sea of Stars. Bongga ang event, punong-puno ng celebrities. Sumi ay naka-ice blue na custom-made evening gown mula sa WeCouture. Ang dating niya, parang diyosa. Karapat-dapat sa bansag na, national goddess. Pero si Lucia na president ng Glory World, ay napakunot noo habang pinapanood ito. Ang dami niyang connections, ang dami ring scripts na pwede pagpilian, pero bakit laging ganitong roles ang pinipili niya? Laging diyosa, baka maging professional goddess, na siya. Hindi ba pwedeng iba naman? Oo nga pala, maraming tao sa company ang akala may koneksyon kayo ni Sumimoti. Malamang narinig na rin yun ni sister-in-law. Na-explain mo na ba sa kanya? Baka magka-misunderstanding pa kayo. Kalma lang si Lucas. Oo. Ang bilis naman. Hula ni Lucian, baka noong magkausap sila ni Luna kahapon yun nangyari. Pero bago pa siya makapag-isip pa, biglang nagpalit ng image ang TV at lumitaw ang mukha ni Luna. Wow, si sister-in-law yan. Tignan mo, sabay tutok ni Lucian sa screen. Ibinaling ni Lucas ang tingin sa TV, bitin ang kagat sa pagkain, seryoso ang ekspresyon. Ngayong umaga, bumisita ang aming entertainment team sa set ng Land Under Heaven, at may exclusive kaming nakuha. Pagkatapos ng intro ng host, lumitaw sa screen si Luna. Nakasuot ng dagwang armor si Luna, may hawak na mahabang sibat, galit na nakatitig kay Dave. Huwag mong asahan na paprotektahan kita.
Ngumiti si Dave, at dahan-daang pinunasan ang dugo sa mukha ni Luna, may halong pag-ibig at lungkot ang mga mata. Lee, ako ang lalaki mo, kaya ako dapat ang nagpoprotekta sa'yo. Fuck, halos mabilaukan si Lucian. Kuya, acting lang yan ha. Hindi totoo yan. Agaran niyang dagdag. Pero hindi pa tapos. Sunod na scene, yakap ni Luna ang katawan ni Dave na puno ng palaso. Ang sakit at desperasyon sa mata niya, para bang nararamdaman mo rin ang pagkawala ng taong mahal niya. Pasimpleng tumingin si Lucian sa madilim at kontroladong mukha ng kuya niya. Ah, grabe yung acting ni sister-in-law. Ang galing niya talaga. Pero tila galit sa kanya ang TV. Pagkatapos nun, ipinakita naman ang part ng interview. Ikaw naman, Luna, anong klase ng lalaki ang gusto mo sa totoong buhay? O kaya, ano ang standards mo sa pagpili ng mapapangasawa? Pwede bang i-share mo sa amin kahit kaunti lang? Ang standards ko sa mapapangasawa, dapat kaedad ko siya, may parehong interests, at pareho kami ng pananaw sa buhay. Tahimik na nagbilang si Lucian gamit ang mga daliri. Sa edad, 8 years ang tanda ng kuya niya kay Luna. Hindi pwedeng sabihin, similar age, yun. Sa interests naman, masyadong malayo. At sa values, alam niya, ito yung pinakadahilan kung bakit dati tinanggihan ni Luna ang kuya niya. Magkaibang values, hindi pwedeng magsama. Samantalang si Dave, pasok sa lahat ng tatlong criteria ni Luna. Kabanata 132. Sa mga oras na iyon, ang tumatakbo sa isip ni Lucas ay, labanos. Naalala niya ang sinabi ni Luna sa kanya kamakailan lang, kung ang gusto ng isang tao ay labanos, kahit gaano pa kaganda ang ibang gulay, hindi niya pa rin yun kakainin. Noong panahong iyon, kampante siyang pareho ang nararamdaman nila ni Luna. Iniisip niyang palusot lang ang mga sinabi nito, kaya hindi na niya gaanong pinag-isipan. Pero ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang realidad. Baka nga, isa lang talaga siyang gulay para kay Luna. Hindi siya ang labanos. Napatitig si Lucian sa malamig na tingin ng kapatid niya sa isang platong may lamang labanos. Napaurong siya sa kilabot, bro, okay ka lang ba? Bakit parang gusto niyang patayin yung labanos sa tingin pa lang? Walang imot na pinindot ni Lucas ang bell at inutusan ang butler, alisin ang mga labanos at huwag nang ihain muli sa kahit anong pagkain sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Lucian. Hindi alam ang sasabihin. Kahit gaano pa siya katalino, hindi niya mauunawaan ang iniisip ng isang lalaking umiibig. Samantala, sa hotel, matagal nang dumating ang mga staff at crew nila Luna. Nakapaglagay na ng face mask si Luna at handa nang matulog nang biglang tumunog ang doorbell. Pagkasilip niya kung sino ang nasa labas, halos mapatili siya, Dave Thompson. Anong ginagawa mo rito? Sumusunod lang din ako sa team. Sa taas ng floor mo ako naka-assign. Community ang noo ni Luna. Sama-sama lang ako sa production team kasi ang dami kong eksena. Bakit ka pa nakikisali? Para makatipid ng oras sa pagbiyahe at mas makapaglaro ako ng video games. May problema. Fine, panalo ka na. Napailing si Luna at nag-thumbs up. Pero bakit ka nandito at hindi naglalaro ng video games? Napasimangot si Dave. Laro, lintik na internet, sobrang bagal. Natalo ako ng 5 sunod at nabawasan pa ang rank ko. Halika na, samahan mo ako sa cyber cafe. Napahinga ng malalim si Luna. Wala akong balak sumama, matutulog na nga ako. Alas 9 pa lang ng gabi. Sa totoo lang, dati alas 3 ng madaling araw tumatawag ka pa sa akin para samahan ka maglaro, tapos ngayon hindi na kita mapilit. Hihihi. Napakamot si Luna. Wala na siyang kawala. Okay, sasama na ako, magbibihis lang ako. Pagkalipas ng 10 minuto, nakabihis na silang pareho ng simpleng damit, nakamas pa, at pumunta sa cyber cafe. Dahil madalas may artista sa Movie City, hindi na kinwestiyon ng staff ang mga may mask. Pinapasok sila agad kahit hindi masyadong tiningnan ng ID. Wala nang private rooms, kaya magkaibang sulok na lang sila naglaro. Nang mag-login si Luna, hindi na niya maalala ang password niya. Blondie, anong password ko ulit? Napailing si Dave pero tinulungan pa rin siya na i-type ang ilang posibleng password. Thanks, ngumiti si Luna at nag-login. Pagkapasok pa lang niya, sunod-sunod ang pop-up ng system messages. Napanganga si Luna. Wow, hoy unggoy, ang dami mong binigay na skin. Limited edition pa. Nagulat si Dave. Hala, yun yung birthday gift ko sa'yo. Ilang araw na yun, di mo man lang nakita. Kaya pala nalimutan mo na password mo. Busy kasi ako, okay. Sagot ni Luna na nakatutok pa din sa harap ng computer. Excuse lang yan, hindi mo lang talaga pinapansin. Sorry na, alam mo namang makakalimutin ako. Pero super thank you talaga. Sulit, babawi ako, sasamahan kita magdamag. Magdamag ha, ikaw nagsabi niyan. Oo nga, tutulungan pa kita makabawi sa rank mo. Tara na. At gaya ng ipinangako, naglaro sila buong gabi. Nakapag-relax si Luna sa wakas, at si Dave naman ay nanalo ng 10 sunod-sunod. Halos maiyak sa tuwa ang binata. Sa wakas, nakabawi rin. Buti na lang kaunti lang eksena natin bukas ng umaga, makakatulog pa tayo kahit paano, pagod pero masayang sabi ni Luna. Pagkatapos manggaling sa cyber cafe sabay na silang bumalik sa kwarto ni Luna, at dahil antok na silang dalawa hindi na nagawang makabalik si Dave sa sarili niyang silid. Hinayaan na lang siya ni Luna. Pero habang mahimbing pa silang natutulog. Top. Nagising silang pareho nang may malakas na katok silang narinig mula sa pinto. Di ba may 1 oras pa bago ang call time? Bakit ba kailangang abalahin pa ang tulog ko?
Pupungas-pagas pang sabi ni Dave. Si Luna, na naghihikab pa ay napatulala na lang habang nakaupo. Pag. Si Judy na seryosong naglalakad paikot sa sala ay nakakunot ang noo, bago humarap sa dalawa. Anong ginawa niyong dalawa kagabi? Matigas na tanong ni Judy. Sabay silang napaangat ng ulo. Wala kaming ginawa. Napabuntong hininga si Lay, tila inaasahan na niya ang sagot. Tumayo siya at ipinakita ang screen ng phone. Itinapat ni Lay ang screen ng phone niya sa dalawa at sinabing, talaga. Ano to? Pinunasan ni Luna ang mata at tumingin. Ha, hindi ba to yung kagabi? Panipi. Oo nga, larawan nila habang naglalaro sa cybercafe. Napamulat bigla ng mata si Dave. Pucha, likod lang namin yan ah. Paano pa nila kami nakilala kahit nakadisguise kami? Pero nilipat ni Lay ang screen, this time, harap na ng mukha ang kuha. Si Luna ay may mask pa rin, pero si Dave, ay wala na. Siguro na-excite lang ako kaya tinanggal ko. Hindi pa nga tumagal ng 10 segundo yun. Paanong may picture agad? Ani Dave. At least ako walang bahid ng pagkakamali, no? Sabi naman ni Luna. Tingnan mo yung tenga mo. Yung nunal mo sa may earlobe, kitang-kita. Kahit nakamask ka, madali kang makilala dyan, inis na sabi ni Judy kay Luna. Grabe naman yung nakapansin, ang talas naman ng mata nun. Nakalimutan na nga niya yung sinabi ni Lucas tungkol sa nunal niya. Gumamit pa kami ng Crew IDS. Sino bang siraulo ang nag-upload nito? Napaka-observant naman para mapansin pa yung nunal ni Luna. Inis na sabi ni Dave. Malamang isa sa mga fans nyo. Fan na ship kayo, sagot naman ni Lay. Ha, may fan pa palang nagsiship sa atin. Tanong ni Luna. Pero sa puntong ito, seryoso na ang mukha ni Judy. Luna, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo noong unang araw mo sa kumpanya? Hindi ka pwedeng pumasok sa kahit anong relasyon sa sitwasyon mo ngayon. Napakagatlabi si Luna. Masyado siyang naging kampante, dapat naisip na niya ito agad. Masyado silang close ni Dave. Mula sa acting chemistry nila, sa harap ng media, at sa paglalaro buong gabi, kitang-kita na matagal na silang magkakilala. Lalo na ang mga tingin ni Dave kay Luna, may kahulugan. Kabanata 133. Hindi, mali ang iniisip mo, Miss Judy. Wala kaming relasyon. Mariing tanggi ni Luna habang hinarap si Dave, naghahanap ng suporta. Lintik na to, hindi ba niya pwedeng ipaliwanag kay Judy kung anong meron o wala sa amin? Pero hindi nagsalita si Dave at tiningnan lang siya ng walang pakialam. Alam niyang si Judy Collins ay manager ni Luna. Ang desisyon kung sasabihin ba o hindi ang totoo ay nasa kamay ni Luna. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, napabuntong hininga siya at nagsimulang magpaliwanag, Miss Judy, ganito kasi yon. Matagal na kaming magkakilala ni Senior Thompson, mula pa noong nag-aaral kami sa abroad. Noong panahong yun, nagkarelasyon kami saglit. Pero ilang araw lang, pagkatapos ay naghiwalay na kami. Ngayon, magkaibigan na lang talaga kami. Alam kong dapat sinabi ko agad to, pero inakala kong ex-girlfriend ka ni Dave, kaya hindi ko na lang binanggit para hindi ka mailang. Nanlaki ang mata ni Judy sa gulat. Sinong nagsabi sa'yong naging kami ni Dave? Pagkasabi niya yun, agad siyang napalingon ng masama kay Dave. Depensibong sagot nito, bakit mo ako tinitingnan? Wala akong sinabing ganyan. Siya lang ang nag-assume ng kung ano-ano. Napairap si Luna. Kasi naman, ang weird ng mga kinikilos mo. Kaya tuloy kung ano-ano ang naisip ko. Mukhang mag-aaway na ang dalawa, kaya napailing si Judy at minasahe ang sentido. Luna, kami ni Dave ay dati lang na manager at artist. Wala nang iba, wala kang dapat ipag-alala. Agad namang dumaan sa mukha ni Dave ang malamig na ekspresyon. Okay, gets ko na, sagot ni Luna. Kung si Judy na mismo ang nagsabi, wala nang dahilan para hindi siya maniwala. Ngayon, pag-usapan na natin kung paano natin aayusin ang sitwasyong to, sabi ni Judy, bumalik sa mas seryosong tono. Dati, hindi ka gusto ng mga fans ni Dave dahil sa mga malicious rumors. Pero ngayon, bigla silang bumaligtad. Marami sa kanila ang gusto kayong ipagpares. Kaya napagkasunduan namin ni Miss Summer na sa oras na tanungin kayo ng media o publiko, pwede kayong magbigay ng ambiguous na sagot. Huwag niyong i-deny, pero huwag din kumpirmahin. Sabihin niyo lang na nasa iisang kumpanya kayo, compatible ang personalities, may mutual admiration. At magkaibigang matalik, hayaan niyo silang mag-isip ng gusto nila. Tumango si Luna, okay, susundin ko kung anong sabihin niyo. Samantalang si Dave naman ay nakasandal sa kamay habang nakabusangot. Wala akong comment, pwede na ba akong matulog ngayon? Agad siyang sinampal ni Luna. Matulog ka dyan, bumangon ka na, malapit na tayong magsimula ng shoot. Nagkamot ng ulo si Dave, anong eksena na naman ang kukunan natin mamaya? Napailing si Luna, halatang inis. Yung kissing scene, huwag mong sabihin hindi mo man lang binasa ang bagong script. Kung ako si Lay, sinapak na kita 800 beses sa isang araw. Ngayong alam na ni Judy ang totoo, hindi na kailangan ni Luna na magkipagplastikan kay Dave. Napakunot noo si Dave, plano ng producers na gawin tong summer release, kaya may censorship. Tinanggal na ng scriptwriter halos lahat ng kissing at sensual scenes. Anong kissing scene ang sinasabi mo? Tinanggal na nga halos lahat, pero meron pa ring natira. Yung una nating halikan, tapos yung isang sex scene sa military camp. Yung kiss scene, yun yung eksenang nasira dahil sa hailstorm. Gagamitin daw yung previous front shots, pero kailangan ng dagdag na one quick kiss shot. Ganun ba? Bulong ni Dave. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumama ang pakiramdam niya na parang may hindi magandang mangyayari.
Sa Ford Group, CEO office. Tumawag si Lucas at pinapapunta si Lucian. Dumating agad ito, dala ang mga dokumento. Kuya, pinapatawag mo raw ako. Na-prepare mo na ba ang materials para sa meeting? Tapos na, heto na. Ma'am, sabihan mo ang lahat ng department, may meeting tayo sa loob ng 30 minutes. Ah, okay, pero halatang wala sa sarili si Lucian. Tumingin si Lucas sa kanya. Bakit, may problema? Wala talaga, sagot agad ni Lucian, pero halatang guilty. Ibinalik ni Lucas ang tingin sa laptop. Pagkatapos ng 5 segundo, nag-type siya sa keyboard. Luna Windsor. Ay putik, nanlaki ang mata ni Lucian. Kuya, grabe ka, bakit ang talino mo? Sa sandaling iyon, nagsimula nang lumabas ang mga headlines. Dave Thompson at Luna Windsor, magdamag naglaro ng video games, may something. Luna Dave, bagay na bagay. Pareho ng interests, parehong age at interest. Ang mga fans kinikilig. Sinabi ng dalawa na magkaibigan lang, pero fans umaasa pa rin. Luna Dave, Couple of the Year. Halatang napanood at nabasa na ni Lucas ang lahat, kasama na ang mga hindi na dapat makita pa. Tahimik niyang isinara ang laptop, tumayo, at nagsuot ng coat. Lucian, ihanda ang kotse. Ha, yung meeting. Ay reschedule bukas. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Lucian, kabadong sumusunod. Mag-i-inspect. Huwag mong sabihin. Sa Movie City. Dahil mahal at magastos ang scene para sa kissing scene sa Lantern Festival, sinigurado ng director na perpekto ang execution. Ang galing ng performance ni Luna at Dave kaya ilang supplementary shots na lang ang kailangan. Para mas gumanda ang acting, pinaalis muna ang lahat ng staff na hindi essential. Nakahanda na ang lahat at pasigan na si Director Go ng action. Nang biglang dumating si producer Takeshi Wang. Hinailan niya si Direk Gilbert at assistant director sa isang tabi at ibinulong, Director, may emergency. Anong emergency? Ang big boss ng Glory World mismo ang parating para mag-inspect. Ha, anong boss? Ibig mong sabihin si Lucas Ford. Oo nga, si CEO Ford mismo. Ano, tara na, kailangan natin siyang salubungin. John, sabihin mo agad sa lahat ng staff at sa mga artista. Opo. Pagtakbo ni John, napansin agad siya ni Luna, anong meron? Ba't parang may nangyari? Kabanata 134. Sino raw ang darating? Napakunot noo si Dave, halatang nabigla. Agad namang ipinaliwanag ni John Ruiz, mamaya, pupunta rito ang CEO ng Ford Group, si Mr. Lucas Ford, para personal na panoorin ang shooting. Nandoon na ang direktor para salubungin siya. Hindi ko na siguro kailangang ipaliwanag kung gaano kahalaga ang eksenang ito, di ba? Siguraduhin ninyong best performance ang ipapakita niyong dalawa, okay. Napamulagat si Luna, Mr. Lucas Ford. Assistant Director, sigurado po ba kayong hindi kayo nagkakamali? Baka si Mr. Lucian Ford ang tinutukoy niyo. Hindi ako nagkakamali, narito rin si Mr. Lucian Ford. Bilis, maghanda na kayo. At dali-daling umalis si John para sabihan ang iba pang crew. Lumingon si Luna kay Dave. Blondie, narinig ko ba talaga yon? Si Lucas raw ang darating. Hindi ka nagkamali, ako rin, narinig ko yon. Malas talaga, halatang nabalisa si Dave, kaya pala kanina pa siya may masamang kutob. Agad pinaklear ni John ang set at pinaalis ang mga hindi kailangang crew. Naghanda rin ng upuan, inumin, at payong. Ilang sandali pa, dumating na ang grupo. Sa unahan ay si Lucas, disente at premanenteng suot niyang suit. Kasunod niya si Lucian na abalang nakikiramdam sa paligid. Napalibutan sila ng production heads habang todo paliwanag si Takeshi sa naging progress ng shooting. Buong sigla silang sinalubong ni Director Gilbert Gozon at inalok ng upuan sa pinakamagandang viewing spot. Mr. Ford, Senior Vice President, dito po kayo. Tamang-tama ang dating nyo. Maganda tong eksenang isushoot ngayon. Talaga, anong eksena yan? Tanong ni Lucian habang samubo ng ubas. Nagpaliwanag si Direk Gilbert, matapos mabago ang script, ito na lang ang natitirang kissing scene. Kaya pinapaganda namin ng husto. Ha, pinunasan ni Lucian ang pawis sa noo. Anong swerte to, eksaktong kissing scene pa talaga. At may paulan pa to, siguradong delikado to kay bro. Tahimik lang si Lucas, pero ramdam ang malamig at mayabang niyang aura. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid. Medyo kinabahan si Direk Gilbert pero tiniis niya. Alam niyang ganito talaga ang ugali ng CEO at pinaghandaan na niya ito. Napakahusay po ng chemistry ng dalawang bida natin na si Luna at Dave. Kadalasan, one take lang ang mga eksena nila. Wala namang masama kung purihin ko ang mga artista ng sariling kumpanya, di ba? Naisip ng director. Kalmado namang tinanggap ni Lucas ang tsaang inabot ni Lucian at malamig na tumugon, ganun ba? Oo, sir, kahit yung dalawang mahihirap na eksena kahapon, one take lang din, dagdag ni Direk Gilbert, pero ramdam niyang kinilabutan siya. Sumingit si Lucian at nagsalita, okay na siguro yan, simulan na natin. Lights, props, camera, lahat, ready na. Mga artista, sa posisyon na. Lahat ng crew ay tense at focused. Nasa set ang big boss. Kahit kailan, hindi bumisita si Lucas sa ganitong shooting. Ito ang kauna-unahan kaya dapat perfect lahat. Pagkaayos ng lahat, lumabas na mula sa resting area ang dalawang bida. Sa sandaling nakita si Luna sa red and black costume, parang may kakaiba. Parang bahagyang lumambot ang malamig na ekspresyon ni Lucas. Napatingin si Luna sa malayo.
Nakita niya si Lucian na palihim na komandat at itinuro ang kabilang bahagi niya. Senyales na alam na ni Big Boss ang lahat. Dahan-daang lumipat ang tingin ni Luna kay Lucas, tulad ng isang mabangis na hayop na titig sa kanyang biktima. Tumunog ang clapperboard, bumalik agad sa character si Luna. Tumakbo si Gong Sun Li matapos makipagtalo kay Jiang Wei. Pagsapit ng gabi, nag-aalala na ang lalaki kung nasaan siya. Sa totoo lang, kanina pa nakasunod si Gong Sun Li, ayaw lang niyang magpakita agad. Pero nakita niyang labis ang pag-aalala ng lalaki kaya napalambot din siya. Napakahusay ng pagkakaganap ni Luna bilang isang babaeng in love pero ayaw aminin. Sa huli, hindi na niya kayang panooring mag-alala si Wei. Kaya, habang tila bibigay na si Wei sa pag-aalala, tinapik niya ito sa balikat. Nakamaskara pa siya, masaya niyang bati. Mahal ko, hinahanap mo ba ako? Una, nabigla si Dave, pero agad ding sumaya ang mukha at niyakap siya ng mahigpit. Lee. Ang unang instinct ni Lucian ay hindi panoorin ang eksena kundi ang reaksyon ng kapatid. Lihim siyang nervyos at tinapik si Lucas, bro, hinay-hinay lang. Salamin niyang tasa mo, hindi bakal. Acting lang to, okay. Pero bago pa man niya matapos ang sinasabi, nabiyak na ang hawak ni Lucas na tasa. Napatingala si Lucian, eksaktong tinanggal na ni Luna ang kanyang maskara. Nangungusap ang mga mata habang nakatitig kay Dave. Unti-unti siyang yumuko palapit sa labi nito. Oh no, walang rehearsal to. Napatakip mukha si Lucian pero sumisilip pa rin sa pagitan ng mga daliri. 1 second. 2 seconds. 3 seconds. Teka, bakit walang halik? Pagkalipas ng ilang segundo, tinakpan ni Luna ang mukha at nagsabing, sorry, hindi pa ako ready. Ulitin natin. What? Si Luna, may bad take. Nagulat ang buong crew, mga direktor at producer. Pero naiintindihan nila, kung sila ngang nasa gilid lang ng set ay ramdam ang pressure, paano pa siya? Okay lang yan, ayusin natin at ulitin, ani Director Gozon. Agad nagabot si Lottie ng tubig, Miss Luna, kaya mo yan. Inubos ni Luna ang laman ng bote. Tinignan siya ni Dave, sinong mag-aakala na may stage fright ka rin pala. Nakasimangot at namumutla si Luna, tumigil ka nga sa pang-aasar. Alam mong nakakakabay ang tito mo. Subukan mong ikaw ang titigan niya, tingnan natin kung makaarte ka pa ng maayos. Kabanata 135. Walang patumpik-tampik, nagsimula na agad ang ikalawang take. Mula sa likod, tinapik ni Gong Sun Li ang balikat ni Jiang Wei at malambing na sinabi, mahal ko, hinahanap mo ba ako? Nabigla si Dave, pero agad ding sumaya ang mukha at niyakap siya ng mahigpit. Li. Dahan-daang tinanggal ni Luna ang kanyang maskara. Nangungusap ang mga mata habang nakatitig kay Dave. Unti-unti siyang yumuko palapit sa labi nito. Ngunit, hinailan ni Luna pababa ang wig niya, inis na inis. Arg, hindi ko na talaga kaya. Humingi muna siya ng konting break. Oy, ingatan mo ang reputasyon mo, paalala ni Dave. Halatang sa sobrang pressure ay naiinis na si Luna. Ngayon lang niya nakita itong ganito ka-tense. Kung iisipin, malaki talaga ang impluwensya ni Lucas sa kanya. Mas malaki pa kaysa inaasahan niya. Dati kasi, kahit sino pa ang kaharap ni Luna, hindi naaapektuhan ang performance niya. Habang basang-basa na ng pawis si Direk Gilbert, pumasok ito sa sili-pahingahan para kausapin si Luna. Luna, anong nangyayari sa'yo ngayon? Dahil ba kay CEO Ford kaya kakabado? Relax lang, hindi ito ang oras para kabahan. Napayuko si Luna, puno ng pagsisisi. Pasensya na po, Director. Naging abala pa po ako. Hay, ayos lang. Lahat ng artista dumadaan sa bad take. Sino ba naman ang mag-aakalang pupunta rito ang Big Boss? Lahat tuloy na tense. Hindi lang ikaw, buong production team. Gusto mo bang ipatawag ko si Judy? Umiling si Luna. Wag na po, wag na nating istorbohin si Miss Judy. Kaya ko to, Director. Pakiready na lang po uli para sa next take. Sigurado ka? Sigurado po ako. Makaraan ng 3 minuto, nagsimula na ang sumunod na take. Lumakad si Luna patungo sa camera, nakakuyong ang mga ngipin at matalim ang tingin kay Lucas. Nakaupo ito at pinaglalaroan ang takip ng tasa habang may nakakalokong ngiti sa labi. Hayop talaga, ginugulo niya ako ng sadya. Ginagamit pa ang presence niya para guluhin ang concentration ko. Lee, yakap ni Dave kay Luna. Pero sa totoo lang, siya rin ay tensyonado. Sa tuwing yayakapin niya si Luna, pakiramdam niya ay tinatamaan siya ng milyon-milyong sibat sa likod. Hinubad ni Luna ang maskara at tinitigan si Dave ng 3 segundo. Dahan-dahan siyang yumuko, papalapit sa labi nito. Okay na sana ang lahat pero sa mismong segundo na lalapat na sana ang mga labi nila, ramdam ni Luna ang malamig at matalim na titig sa likod niya. Bigla siyang nawalan ng focus at hindi niya talaga maituloy ang halik. Arg! Sa isang iglap, isinuot niya muli ang maskara. At sa sumunod na segundo, gamit ang maskarang iyon bilang depensa, hinalikan niya si Dave sa labi. Sa ilalim ng tulay, sa gitna ng kumikislap na mga parol at malamig na hangin, isang dalagang nakamaskara ang marahang humalik sa isang gulat na binata. Mas naging maganda at makapangyarihan ang eksenang iyon kaysa sa isang direktang halik. Cut, ang ganda, sigaw ni Direk Gilbert matapos matauhan. Ayos, Luna, ang ganda ng diskarte mo. Yung pagtatakip sa mukha gamit ang maskara ay mas naging impactful pa. Papuri ng direktor, tumanggaw-tango rin ang ibang crew members. Director, basta satisfied ka, ayos na yun, sagot ni Luna habang pilit ang ngiti. Hayop ka, eksena lang to ng romantic kiss, pero bakit parang crime scene ang pag-arte ko rito? Ubos ang physical at mental energy ko.
Napalingon siya sa isang direksyon. Nakita niya ang producer na may sinasabi kay Lucas habang ito'y tahimik lang na nakaupo. Parang isang painting na nakasabit sa madilim na sulok ng isang lumang kastilyo, malamig, malungkot, at tila may hinanakit. Sa mga mata nito, may nakatagong kalungkutan na tila sinusubukang itago. Napakurap si Luna sa nakita, saka mabilis na tumalikod para umalis. Miss Luna, saan ka pupunta? Sa banyo. Habang naglalakad sa hallway, mabilis siyang nag-text kay Lucian. Senior Vice President, anong balak ng kuya mo? Mabilis ang reply ni Lucian. Paano ko malalaman? Kagabi pa siya weird. Nang makita niya yung behind the scenes mo sa TV, ayon, bigla na lang nagbago mood. Kaninang umaga naman, nabasa yung balita na magdamag kayong naglaro ni Dave. Ayon, bigla na lang kinansela ang meeting at dumiretso dito. Sinabi ba niya kung anong plano niya? May nabanggit ba? Alam mo naman yun, never nagkukwento ng mga plano. Kahit ako clueless. May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Kahit maliit na bagay, kahit anong weird. Meron nga. Kahapon, pagkapanood niya ng TV, tinitigan niya ng masama yung platong may labanos. Tapos bigla niyang sinabi sa butler, wala nang labanos sa bahay simula ngayon. Diyos ko, kahit ganun ako ka-smart, di ko gets yun. Napatulala na lang si Luna. Patay, mukhang sobrang na-misunderstood na naman ako kay Dave. Kumusta siya ngayon? Okay na ba siya? Binuhos ko na ang utak ko para sa idea ng mask kiss, sana naman bumaba na temperatura niya. Okay, hindi Pagkahalik mo, feeling ko napunta ako sa ilalim ng lupa na may yelo na 1,000 taon nang nagyayelo. Parang nasa Antarctic ako nang walang suot na jacket. Ay, right, Little Luna, nasaan ka na? Mag-ingat ka ha, hindi ko na siya makita, biglang nawala. Feeling ko hinahanap ka na. Ingat, posibleng papunta na siya sa'yo. At bago pa matapos basahin ni Luna ang huling mensahe, may aninong lumitaw sa likuran niya, at may kamay na biglang hamatak sa kanya. Narinig niya ang mahigpit na pagsara ng pinto habang umiikot ang paligid. Napapikit siya sa gulat, napahawak siya dito pero mabilis siyang naitulak papasok sa banyo. Pagkasarado ng pinto, naramdaman niyang napasandal siya sa pader. At bago pa siya makasigaw, tinlakpan na ng isang mainit, mabangis, at gutom na halik ang kanyang labi. Sa sobrang pagkagulat at hirap huminga, iisa lang ang pumasok sa isip ni Luna. Hayop ka, Lucian, sinadya mo to, di ba? At kahit ayaw niyang aminin, gusto na rin niyang isiga. Sana man lang binalaan mo ako. Kabanata 136. Akala niya noon, si Lucas ay isang seryoso at kontroladong lalaki, ngunit ang halik na ito ay sabik, halos marahas at parang isang nilalang na hayop. Ang pagkakahawak sa kanyang baywang ay parang bakal, at ang kanyang bibig ay napuno ng metal-ikong lasa ng sarili niyang dugo habang kinagat-kagat ang kanyang mga labi. Pati ang dila niya ay halos manhid na sa sakit, at pakiramdam niya ay para siyang nilalapa. Ma'am, Lou, Godcast, sa tuwing susubukan niyang kumawala, mas lalo siyang hinahawakan ni Lucas ng mas mahigpit at walang awang pinipigil. Napasinghap siya sa kirot na gumapang sa kanyang leeg at tumitig sa lalaking nasa harapan niya isang taong hindi na niya makilala. Parang estranghero, at di niya maiwasang kabahan. Tahimik na tinanggal ni Luna ang wooden hairpin sa kanyang buhok at mabilis na itinutok ang matulis na dulo nito sa leeg ni Lucas habang ito ay medyo nakampan, sabay banta, Lucas Ford, mas mabuting kumalma ka, o kung hindi. Tumigil ang mga halik ni Lucas sa kanyang collarbone, pero saglit lang iyon. Para bang nag-iisip lang siya kung saan susunod, at maya-maya'y muling bumalik sa kanyang mga labi na para bang walang balak tumigil. Ikaw, napapikit si Luna sa inis. Ang lalaking to, marunong bang magbasa ng isip? Alam niyang hindi siya masasaktan nito, alam niyang wala siyang tapang na gawin iyon. Pumasok sa isipan ni Luna ang isang kwentong nabasa niya noon. Ang tungkol sa isang dalagang minamahal ang isang lalaking isinumpa na maging halimaw. Hindi nagawang iwan ng babae ang lalaki. Hinayaan pa niyang kainin ang sarili niyang laman para lang hindi nito saktan ang mga taga-nayon. At nang sa gayon ay di ito mapatay. Nang matapos niyang basahin ang kwento, naisip niyang tanga ang babae. Pero ngayon, siya na mismo ang naging ganoong katanga. Ang mga halik ni Lucas ay tumagal sa sensitibong bahagi ng kanyang tenga, kaya't sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong magsalita. Lucas, nakalimutan mo na ba ang pangako mo? O sinisira mo na ito ngayon? Nang marinig ang boses niya, may bahid ng katinoan na dumaan sa mga mata ni Lucas. Saglit siyang natigilan bago sumagot sa malumanay na tinig, inspection. Halos matawa si Luna sa narinig. Inspection, ganyan ba mag-inspect? Sa presensya mo pa lang, sino bang hindi mawawala sa focus sa acting nila? Professionalism, sagot niya, walang emosyon. Gusto mong palabisin na hindi ako professional. Fine, hindi nga ako naging professional ngayon, pero wala nang susunod na beses. At kung nandito ka lang para mag-inspect, ano bang ginagawa mo ngayon? Galit na yuzisa ni Luna. Mariing niyakap siya ni Lucas, para bang isang laruan na ayaw na niyang ipamigay, pero wala na siyang sinabing iba pa. Sa puntong ito, wasak na ang damdamin ni Luna. Lahat ng negatibong damdamin na pilit niyang tinatago ay nagsimulang sumulpot, pinilit siyang harapin ang katotohanan at gumawa ng desisyon. Ilang sandali pa, at nang halos bumigay na siya sa init ng bisig ng lalaki, bumalik siya sa sarili. Napabuntong hininga siya at mahina pero malinaw na nagsalita, Lucas, binigyan mo ako ng 7 araw. Pero hindi mo na kailangang maghintay. Sasagutin na kita ngayon. Ayoko nang marinig, mariing sagot ni Lucas, at agad siyang hinalikan muli para pigilan siyang magsalita pa.
May desperasyon sa mga mata ni Luna habang umiiwas. Lucas, pakinggan mo muna ako. Para bang takot siyang magdalawang isip, pinaikit ni Luna ng mahigpit ang mga mata bago humarap sa lalaki. Lucas Ford, sinabi ko na sa'yo noon pa, may mahal na akong tao. Sobrang mahal. Kahit na hindi kami pwede sa isa't isa, mananatili siyang nasa puso ko. Uno, siksik, walang espasyo para sa iba. Kahit mas magaling pa ang taong darating, kahit mas perpekto pa siya, hindi pa rin pwede. Naiintindihan mo ba? Bulalas niya, hindi na niya napigilan ang sarili. Habang nagsasalita si Luna, nanigas ang buong katawan ni Lucas. Tumigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahan-daang tinapik niya ang baba ng babae, sabay mariing sabi, sinungaling ka. Luna, nagsisinungaling ka. Itinaas ni Luna ang dalawang daliri, at buong tapang siyang tumingin sa mga mata niya. Sige, kung nagsisinungaling ako, hindi na ako sisikat kahit kailan, tamaan sana ako ng kidlat, tamaan ako ng. Tumigil ka, hiyaw ni Lucas, at dali-daling lumabas ng silid. Sa tunog ng mga papalayong hakbang, bahagyang nakahinga ng maluwag si Luna. Ginawa mo ang tama, Luna, ginawa mo ang tama. Dapat noon mo pa ito ginawa, pero naging sakam ka, matagal kang kumapit sa wala. Nang dahan-daang lumabas si Luna ng silid, nagulat siya nang makitang may isang lalaking nakasandal sa pader, tahimik, may hawak na halos sabong sigarilyo. Palatandaan kung gaano na siya katagal na nandoon. Dave, mahina niyang tawag, gulat na gulat. Bumuga ng usok si Dave, tumingin sa lupa at mapait na natawa. Yung sinabi mong mahal mo ng sobra, na kahit gaano pa kaperpekto ang iba, walang sino man ang pwedeng kumalit, si Lucas ang tinutukoy mo, di ba? Ha, bihira sa tulad ni Lucas na matalino, pero ngayon, napaniwala mo siya. Nanatiling tahimik si Luna. Tumingin sa kanya si Dave at mahina pero matapat na sinabi, ikaw na nga ang tumanggi sa kanya, pero parang ikaw pa ang mas wasak. Matagal na rin mula nang makita niyang ganito si Luna, parang may pinaglalamayan. Mabigat ang paligid, parang wala nang liwanag sa kanya. Hindi na alam ni Dave ang dapat sabihin, kaya naiinis siyang nagsindi ng panibagong sigarilyo. Pagkarinig sa pagtanggi ni Luna kay Lucas, hindi niya maintindihang, hindi siya natuwa. Sa halip, nakaramdam siya ng lungkot para sa dalawa. Alam niyang si Luna, ay tuluyan nang nahulog kay Lucas. Pero kung si Lucas nga ay bigo, paano pa siya? Isang taong hindi man lang kayang sabihin ang salitang gusto kita. Napabuntong hininga si Dave at sa huli ay binitiwan ng mga salitang matagal na niyang gustong sabihin, Luna, hindi mo kailangang maging ganito. Kung mahal mo talaga siya, edi ipaglaban mo. Sa kanyang sariling gulat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa matapos iyon. Mapait na ngumiti si Luna. Dave, di ba ikaw ang unang tumutol? Tumaas ang kilay ni Dave at sumagot ng pabiro, tumutol lang naman ako kasi ayoko kang maging tita ko. Pero kaibigan kita, at ang gusto ko lang, maging masaya ka. Tapat ang tingin niya kay Luna. Luna, dati hindi ko inakala na seryoso si Lucas. Pero ngayon, kung talagang mahal ka niya, hindi niya iisipin ang estado mo, ang trabaho mo. Kaya ka pa niyang protektahan sa lahat ng pwedeng makasakit sa'yo. Biglang nangulimlam ang mukha ni Luna. Dave, tama na. Kung ang dahilan lang ay ang estado niya sa buhay, madali sanang lampasan iyon. Kahit paanong klaseng buhay mayroon siya, mayaman o mahirap, artista o hindi, maaaring magbago ang lahat habang siya'y nabubuhay. Pero paano mo babaguhin ang nakaraan? Paano niya babaguhin ang katotohanan ng 5 taon na ang nakalipas, siya ay ni-rape? At nanganak sa isang batang hindi niya alam kung sino ang ama. Kabanata 137. Pagbalik ni Lucas, alam na ni Lucian na tapos na ang lahat. Bumagsak na ang langit. Mas nakakatakot pa ang itsura ng kanyang kuya kaysa noong una nitong sinakop ang kumpanya ilang taon na ang nakakaraan. Noon kasi, biglang nagkasakit ng malala ang kanilang ama, ilang ulit na ring muntik ng mamatay. Lahat ng tao ay gustong agawin ang posisyon bilang tagapagmana, at may mga nagudyok pa ng gulo para pag-awayin silang magkapatid. Halos bang anak ng dugo sa loob ng imperyo ng pamilya Ford. Sa panahong iyon, si Lucas ay parang walang damdamin, kinalimutan ng ibig sabihin ng pagiging magkapatid, at ginamit ang pinakamalulupot na paraan para patumbahin ang lahat ng gustong manggulo sa loob ng pamilya. Pero ngayon, ang Lucas na ito ay parang halimaw na gin icing mula sa mahimbing na pagkakatulog. Balot ng matinding galit at bagsik. Gusto sana siyang aluhin ni Lucian, pero pinaalis ni Lucas ang lahat ng katulong at nagkulong mag-isa sa lumang bahay. May paalala pa siya na walang sino man ang pwedeng pumasok maliban sa kanya. Natakot si Lucian na baka may masamang mangyari. Baka nga pasabugan pa nito ang bahay. Kaya nanatili siya sa labas, nagbabantay. Magdamag siyang naghintay. Pero hanggang kinaumagahan, hindi pa rin lumabas si Lucas. At ang mas malala pa, may isa pang masamang balita. Maagang maaga, tumawag ang kanilang ama. Galit na galit ang tono, at pinapapunta siya sa lumang bahay. Ford Family Residence. Sa sala, nakaupo si Old Master Ford at Madam Ford na kapwa mukhang binagsakan ng mundo. May matinding kaba si Lucian habang papalapit. Alam niyang may kalokohang nangyari. Tama nga siya, nang biglang sumigaw ang ama niya, lintik ka. Ipaliwanag mo kung ano tong kabuluhan na to. Nagkalat sa sahig ang mga puting A4 na papel at litrato. Mabilis niyang sinuri ang mga ito. Lahat ay tungkol kay Luna. Nalantad na ang pagkakakilanlan nito. Hay, bakit ngayon pa talaga? Napakasama ng timing. Walang awa ang tadhana. Punong-puno ng hinanakit at galit ang mukha ni Madam Ford habang sinermonan siya, Lucian.
Nakakadismaya ka, pwede kang maglaro sa ibang bagay, pero ito ay tungkol sa kasal ng kuya mo. Hindi mo ba naiintindihan ang bigat nito? Paano mong nagawang itago sa amin ang lahat? Akalain mong may katungkulan at galing ang babaeng pinili niya, yun pala isang artista lang, at ang personal na buhay ay napakagulo. Paano magiging manugang ko ang babaeng ganyan? Paano siya magiging ina ng apo ko? Galit na sigaw ni Old Master Ford habang ibinagsak ang kamay sa mesa. Napakagatlabi si Lucian at pinagpawisan habang naiisip kung paano na si Little Treasure na iniwan pa man din niya sa pangangalaga ng mga ito. Anong klaseng kulam ang ginawa ng babaeng yun sa kuya mo? Pati si Lucas, na sobrang pihikan, ay nahulog sa kanya. Buti na lang at nalaman namin agad. Kung hindi, malamang sa huli niyo pa sasabihin sa amin to, di ba? Kalokohan. Halos kalahating oras silang nag-eskandalo. Sa una, pilit nagpapaliwanag si Lucian, pero sa huli sumuko na lang at tahimik na nagtimpla ng tsaa habang sinusukat ang dami ng dahon sa tasa. Galit na galit si Madam Ford, pinanlakihan siya ng mata, hoy. Nakikinig ka ba? Ibinaba ni Lucian ang tasa at kumurap ng 2 beses. Ha, tapos na ba kayong magalit? Pwede na ba magsalita ang anak niyo na halos mamatay sa sermon? Sige, magsalita ka nga. Gusto ko marinig anong palusot mo. Sambit ni Old Master Ford. Tumayo si Lucian, inayos ang kwelyo, at nagsimulang magsalita. Una, trabaho. Ang pagiging artista ay lehitimong propesyon. Hindi ito kaiya-hiya. Oo, magulo ang industriya, pero hindi ibig sabihin noon ay pare-pareho na ang lahat ng tao roon. At para sa kaalaman ninyo, ako ang boss ng Glory World Entertainment. At kung sinuri niyo talaga, malalaman ninyong si Luna Windsor ay matinong tao mula nang pumasok siya sa showbiz. Kung hindi, sa itsura pa lang niya, matagal na sana siyang sumikat, at hindi nananatiling bilis newbie. Pangalawa, edukasyon. Bago siya umalis ng bansa, pumasok siya sa Imperial University dahil sa galing niya. Dahil lang sa alitan nila ng pamilya kaya siya napilitang mag-aral sa ibang bansa. Sa 4 na taon roon, wala siyang tinanggap na tulong pinansyal mula sa pamilya at sariling sikap niyang naipasok ang sarili sa Southern Film Academy. Scholar siya taon-taon, bakit niyo yan pinalampas? Pangatlo, personal na buhay. Lahat ng naging boyfriend ni Luna ay legal, bukas, at marangal ang relasyon. Hindi siya kailanman naging kabit o sugar baby. Kayo nga, tanggap niyo ang anak niyong may 800 ex-girlfriends. Pero si Luna, 8 ex lang, hindi niyo matanggap. Double standard yan. Paalala lang, 21st century na. Pantay-pantay na ang babae at lalaki. At pang-4, background. Oo, medyo masama ang reputasyon ngayon ng pamilya Windsor. Mas pinapaboran pa nila ang malikot niyang kapatid kaysa sa kanya. Pero huwag niyong kalimutan, ang lolo niya ay si Arthur Smith. Noon, itiniwalag lang nila si Ingrid Smith dahil pinilit nitong pakasalan si Maximo Windsor. Pero si Luna, apo pa rin nila yun sa dugo. Ang apo ni Arthur ay sapat na para tumapat sa pamilyang Ford, hindi ba? Napatingin sa kanya ang mga magulang niya. Kanina ay galit na galit sila, pero ngayon ay unti-unting lumambot ang ekspresyon ng kanilang mukha. At dito, nagdagdag pa si Lucian, at panghuli, ang pinakaimportanteng detalye, nakalimutan kong banggitin. Ano yun? Sabay tanong ng 2 magulang. Tahimik na sagot ni Lucian, nag-aalala kayo nang wala sa oras. Kahapon pa lang, tinanggihan na ni Luna si Kuya. Kaya wala na kayong dapat alalahanin. Hindi nyo magiging manugang si Luna. Hindi rin siya magiging ina ng apo nyo. At mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilyang Ford. Bigla, may narinig silang malakas na tunog mula sa likuran. Paglingon nila, nakita nilang si Little Treasure ay nakatayo roon, may basag na baso sa paanan. Little Treasure. Bago pa man sila makalapit, tumakbo na ang bata papasok sa loob at isinara ng malakas ang pinto. Napabuntong hininga si Lucian. Ayos, isa na namang naduraj. Pagkatapos tanggihan si Kuya, nagkulong siya sa bahay buong gabi hanggang ngayon. Hindi na mapakali si Madam Ford. Lintik na batang to, hindi mo man lang binantayan ang bibig mo. Ngayon narinig tuloy ni Little Treasure. Mahal na mahal pa naman niya ang babaeng yun. Umirap si Lucian. Darating rin naman yung araw na malalaman niya. Si Luna, nangako lang nasasamahan si Little Treasure ng 3 buwan. At malapit na yung 3 buwan. Kahit hindi niya pa sinasabi kay Kuya, aalis at aalis din siya. Kabanata 138. Ang sabi mo, nagkukulong ang kuya mo sa bahay. Ulit ni Old Master Ford na may pag-aalalang tono. Babuka pa lang ng bibig si Lucian para sumagot ng bigla na lang nagring ang kanyang cellphone, si Ben ang tumatawag. Second Master, tulong. Ha, anong nangyari? Sige, papunta na ako. Sa mismong sandaling marinig niya yon, alam na ni Lucian kung ano ang nangyayari. Binaba niya ang tawag at nagkibit-balikat sa kanyang mga magulang. Tumawag si Old Ben, lumabas na si Kuya, at pumunta na sa opisina. Kailangan ko nang umalis at tumulong sa mga kasamahan ko. Bye. Naiwang nakatingin lang sa isa't isa ang 2 matanda habang papaalis si Lucian. Lawrence, ano sa tingin mo? Tanong ni Madam Ford, puno ng pag-aalala. Matigas ang sagot ni Old Master Ford, Cassandra, huwag ka na mag-alala. Hintayin na lang muna natin ang susunod na mangyayari. Malay mo, baka ginagamitan lang tayo ng reverse psychology ng babaeng yun. Napakagatlabi si Madam Ford. Isang tanga lang ang magtatangkang maglaro pa ng ganyang klaseng laro kung alam naman nilang nakuha na nila ang loob ng anak nila. Si Little Treasure. Yun ang mas gusto niyang malaman. Sa tingin ko, halos gumaling na si Little Treasure. Huwag ka na masyadong mag-alala.
Nitong mga nakaraang araw na kasama natin siya, wala naman si Luna sa tabi niya, pero ayos lang siya, di ba? Pero, sa Movie City, nasa kama si Luna, pawis na pawis at namimilipit, para bang pinahihirapan sa panaginip. Ang ganda ng panaginip niya, nakaputing wedding gown siya, hawak ang kamay ng taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, habang magkasama silang naglalakad papuntang altar. Ngunit habang binabasa ng pastor ang mga panata, unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. May isang lalaking pilit siyang hinihila palayo, kahit anong sigaw niya, hindi siya pinakawalan. Sa huli, naitulak siya papunta sa isang madilim na impyerno. Ding dong, ding dong. Nagising siya mula sa bangungot sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Napaupo agad si Luna, basang-basa ang katawan niya sa pawis at parang sisabog ang ulo niya sa sakit. Halos di siya nakatulog kagabi. At nung bandang madaling araw na lang siya nakatulog ng kaunti, pero puro bangungot pa rin ang napanaginipan niya. Ding dong. Patuloy pa rin ang pagtunog ng doorbell. Matamlay at mabigat ang mga hakbang, binuksan ni Luna ang pinto. Sino yan? May sobra akong breakfast, gusto mo ba? Putol ni Dave sa pagsasalita nang makita ang hitsura ni Luna. Parang nakakita ng multo. Grabe ka, mukha kang adik, huwag kang lalabas ng bahay na ganyan at baka isipin ng paparazzi may tinire ka. Hinublat ni Luna ang breakfast mula sa kamay niya. Tumigil ka nga, di ka pa ba nakakita ng taong sawi? Umatungal si Dave, nakakita na ako ng mga sawi, pero ngayon ko lang nakita na ikaw ang sawi. Ang alam ko lang, ikaw ang palaging nananakit. Kumagat ng siopaw ni Luna at sinabi, "Idi swerte ka." Ngayon nakita mo na. Napabuntong hininga si Dave, halatang nababahala. Luna, ayos ka lang ba talaga? Gusto mo ba ng inuman mamaya? Ngumiti si Luna at kumaway. Sorry, pass, may date na ako mamaya. Ha, naawa pa ako sa'yo, may date ka na agad. Buti na lang at war scenes lang ang eksena ni Luna sa araw na yun kaya may charcoal makeup siya na nagtakip sa mapatlan niyang mukha. Kung hindi, baka napurnada na ang shoot. Kahit anong pilit niyang mag-focus, may ilang pagkakamali pa rin siyang nagawa. Halos makadisgrasya pa siya sa ibang actor sa ilang martial arts scenes, pero buti na lang at walang nasaktan ng malala. Alam ni Luna na hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung hindi, hindi na siya makakapagtrabaho ng maayos. Samantala, sa Ford residence. Simula nang marinig ni Little Treasure ang sinabi ni Lucian, naging balisa ang dalawang matandang Ford. Pero pagdating ng tanghali, kahit paano ay nakahinga sila ng maluwag. Lumabas ng silid si Little Treasure at kumain ng maayos. Inubos niya ang kanin, uminom ng sabaw, at kumain pa ng prutas. Lahat ay mukhang normal, pero noon, punong-puno ng enerhiya ang bawat kilos niya. Ngayon, parang robot lang na sumusunod sa instructions. Matapos kumain, kinuha ni Little Treasure ang drawing book niya at pumunta sa hardin. Patagang pinapanood siya ng dalawang matanda mula sa loob ng bahay, pilit tinutunton kung ano ang iginuguhit niya para malaman ang iniisip. Pero nakaupo lang ang bata, tula lang nakatingin sa malayo, at hindi man lang gumuhit ng kahit ano. Alam ko na agad pagkalabas pa lang niya, malungkot ang apo ko, malungkot na sabi ni Madam Ford. Naglakad-lakad si Old Master Ford, nakasuksok ang kamay sa likod. Mas mabuting tudukan na talaga ito. Kung si Lucas lang ang apektado, ayos lang, pero dahil kay Little Treasure, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Panatag ka ba kung iiwan natin si Little Treasure sa babaeng yun? Pero may punto rin naman ang sinabi ni Lucian. Baka nga hindi siya ganun kasama. At kung tutusin, siya lang ang naging effective sa pagpapalaki kay Little Treasure. Di ba ikaw rin mismo ang nagsabi noon? Dahil niloko ako ng dalawang unggoy na yon. Single ni Old Master Ford. Ikaw din, wag mo akong lokohin palalo. Wala nang usapan tungkol dyan. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pumili na ng maayos na babaeng pakakasalan ni Lucas. E di ikaw ang pumili. Yung apo ko ganyan na ang kalagayan, tapos gusto mo pang harapin ko yung kalokohan mo. Anong kalokohan? Iniisip ko lang ang kalagayan ng anak at apo natin. Bahala ka, basta ako, dito ako. Gusto kong samahan ang apo ko. Kabanata 139. Kinagabihan, sa Dragon Bay. Nakatipon ang grupo ng mga kabataang fashionista. Isa sa kanila ang agad napansin, maikling itim ang buhok, may skull face paint, full sleeve tattoo, at may itim na hikaw sa kaliwang tenga. Habang uminguya ng bubblegum, tanong niya sa katabi na may puting buhok, Drake Foster, ayos na ba kotse ko? Tinapik ni Drake ang kotseng kumikislap sa tabi niya. Ready na, silipin mo kung pasado sa panlasa mo. Tumango ang skull-faced guy at tinignan ang kotse. Ayos naman, pero wala pa rin sa level ng Blackie ko. Umiikot ang mata ni Drake. Grabe ka, kayang-kaya kong gawing mas astig pa yan. Pasalamat kang at hindi patapon yung kotse mo. Teka, Lo, nasaan na ang Blackie mo? Tanong ng isa. Tinatapos pa ang maintenance, sagot niya, tamad ang tono. Ang totoo, nasa kay Lucas Ford pa ang kotse niya. Hindi convenient ang kumuha sa kasalukuyang sitwasyon, kaya nanghiram na lang muna siya. Tumango si Drake at pumalakpak para tawagin ang atensyon ng lahat. Okay, andito na lahat, di ba? Paalala lang sa rules ng karera. Magsisimula tayo dito sa Dragon Bay, at ang finish line ay sa Death Valley. Ang mananalo, makakasama si Princess Sarah ng isang gabi. Nagtilian at nagsigawan ang grupo. Lumabas mula sa crowd ang isang sexing babae na may alindog na parang dumanyite, at sinampal sa likod ng ulo si Drake, yabang mo. Isang gabi daw, in your dreams. Pero ngumiti pa rin si Drake na parang kinilig pa. Haha, joke lang, baguhin natin.
Ang grand prize isang halik mula kay Princess Sarah. At syempre, may 5 million prize money din. Pagkatapos ng anunsyo ni Drake, ngisi-ngisi itong lumapit kay Sarah. Sarah, hintayin mo ako ha. Sa gabing to, sakin talaga mapupunta ang halik mo. Napairap si Sarah at lumapit sa binatang may guhit na bungo sa mukha, sabay yakap sa braso nito. Lu, huwag kang matatalo, ha. Inis na inis ako sa mga yon. Ikaw lang ang gusto ko. Para kay Sarah Ladel, kahit isang gabi lang kasama ito ay sulit na sulit. Oy, Sarah, bias ka naman ah. Bakit ba ayaw mo sa amin at si Lu lang ang gusto mo? Reklamo ng ilang lalaki sa grupo. Nagtaas ng kilay si Sarah, ang isang kamay ay nasa bewang. Kasi naman, si Lu ang pinakagwapo sa lahat. Excuse me, sa tuwing kasali siya sa laban, laging nakamaskara ng kung ano-ano, paano mong nasabing gwapo siya? Alam ko lang, ang kagwapuhan, hindi lang sa mukha yan, may charisma yan, gets? Ewan ko sa inyo. Fine, pero baka isang araw, magtanggol ng maskara yan at matakot ka pa sa hitsura. O baka naman babae yan pag hinuberen. Hahaha. Mga bastos kayo, galit na saad ni Sarah habang lumingon sa binatang may maskara at abala sa pag-iinspeksyon ng kotse. Lu, pahirapan mo silang lahat. Umangat ang sulok ng labi ng binata at tumayo na parang sundalo. Utusan mo lang ako, prinsesa. Halos himatayan sa kilig si Sarah. Lu Logan, ang pogi mo. Sa gilid, selos na selos si Drake at halos pakagat labing bulong. Paf, alam ko na yan, nagpapakit lang yan. Tignan mo lang, tatalunan ko siya ngayon. Akin ang unang pwesto. Nang matapos ang tawanan at asaran, nagsimula na ang midnight race. Bitbit ang starting gun, tumayo si Sarah sa harap. Lahat sa posisyon, get set, ready, go. Pagputok ng baril, umarangkada ang mga kotse. Ang lahat ay sabik na makarating sa Death Valley. Lu, good luck, hihintayin kita sa Death Valley. Tunay ngang nakakakilabot ang lugar na iyon. Matarik, makipot, at delikado. Marami na ang nadisgrasya roon. Pero para sa mga adik sa extreme sports, paraiso ito. Kilala ni Luna ang grupo na ito. Sa pagbabalik niya sa bansa, ilang beses na silang nagkarambulan sa kalsada hanggang sa maging magkaibigan. Miyembro rin siya ng racing club nila, pero paminsan-minsan lang siya sumasali. Dahil naging abala sa trabaho at simula nang makilala si Little Treasure pati si Lucas, hindi na niya kailangan ng matitinding karera para lang maibsan ang stress. Kaya nga ngayon lang ulit siya lumabas. Ngayong gabi lang. Ang alias niyang Lologan at pagbihis lalaki ay para lang sa sitwasyon na ganito. At sa kasalukuyang sitwasyon niya, kailangang maging sobrang maingat. Habang umaandar ang sasakyan, ramdam niya ang dagandong ng makina sa tenga, at ang pag-ihip ng hangin na tila pinapalaya ang kaluluwa niya. Sa bawat segundo ng bilis, parang lumalabas lahat ng bigat sa dibdib niya. Kahit sandaling ginhawa lang ito, sapat na para magpatuloy siya sa habol ng thrill na ito, kahit delikado. Lo, kung okay lang, mauna na ako. Pang-aasar ni Drake habang in-overtake siya sa kurbada. Ngumiti lang si Luna, hindi nagpadaig. Patuloy siya sa sariling bilis, steady lang sa pangalawang pwesto. Hanggang sa huling round, ang pinakamapanganib. Ibinaba ni Luna ang katawan, shift ng gear, at dahan-daang binilisan. Sa isang matarik na kurba na halos katabi na ng bangin, in-overtake niya si Drake na sobrang lapit, halos wala ng espasyo. Ulul, gusto mo na bang mamatay? Sigaw ni Drake, halatang taranta. Pero malinaw na ang magiging resulta. Sa karera, kahit gaano ka kagaling, matatalo ka sa isang taong handang isugal ang buhay. Sa finish line, masayang sumigaw si Sarah at agad yamakap kay Luna habang tanggan ang trapeo at limpak-limpak na pera. Pumikit si Sarah at hinilapit ang labi para humalik. Hindi naman ito tinanggihan ni Luna, ngumiti pa ito at lumapit, pero bago maglapat ang kanilang labi, bahagyang umiwas si Luna at tumama sa pisngi ang halik. Namula si Sarah at nagdabog. Lu, ang daya mo talaga. Sa isang tabi, si Drake ay napasigaw sa sama ng loob at ibinagsak ang helmet. Lintik, hinayaan mo pa talagang mahalikan niyang mukha na yan. Hindi na pinansin ni Sarah si Drake. Niyakap pa rin ang braso ni Luna. Lu, may lakad kami bukas ng gabi, sama ka. No thanks, kayo na lang, pagtanggi ni Luna. Nang makitang mukhang hindi siya mapapapayag, tinanong na lang ni Sarah ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Lu, sobrang misteryoso mo. Anong pinagkakaabalahan mo? Anong trabaho mo talaga? Secret, sabay kindat ni Luna. Umismid siya habang umaalis. Habang pinagmamasdan ni Sarah ang papalayong anino ni Luna, tila natunaw siya sa kilig. Kailangan niya itong makuha. Pag-uwi ni Luna sa hotel, diretso siya sa kama. Kahit halos 3 oras lang ang tulog niya, pakiramdam niya mas okay na siya kaysa kahapon. Ngayon ay isa na namang mabibigat na battlefield scene, plus may shooting pa ulit sa gabi. Pero sa araw na ito, flawless ang performance niya mula umpisa hanggang huli. Tuwang-tuwa si Director Gozon. Ang galing mo talaga, Luna, bumalik na talaga ang forma mo. Kung tuloy-tuloy ito, makahahabol pa tayo sa schedule. Huminga ng malalim si Luna. Promise, Director, mas pagbubutihan ko pa. Pero pagbalik niya sa hotel, sinalubong siya ni Dave na paikot-ikot na parang bantay. Hinampis niya ito sa braso. Ano ba, Dave, ang kulit mo, para kang golden retriever. Nakangusong sagot nito. Luna, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Anong ginawa mo kagabi? Bakit parang biglang ibang-iba ka? Natulog lang ako, ano pa ba? Sinungaling, kinakatok kita buong gabi, wala ka sa kwarto mo.
Ewan ko sa'yo, bakit mo ba ako kinakatok? Don't change the topic, Luna, baka naman may ginagawa kang illegal ha. Ma'am, siguro konting illegal. Kung nahuli ako, baka makulong. Hindi pa rin umamin si Luna, kaya si Dave ay nag-alala ng tahimik. Minanmanan muna niya si Luna ng 2 araw para lang siguraduhin na hindi na ito lalabas ulit sa gabi. 3 araw na ang lumipas mula nang tuluyang maputol ang ugnayan nila ni Lucas. Sa 3 araw na iyon, ni isang tawag o mensahe ay wala. Ganon din si Luna, sinadya niyang iwasan ang anumang balita tungkol dito. Inilaan niya ang lahat ng atensyon sa trabaho. Pero paminsan-minsan, bigla na lang bumabalik sa alaala niya ang gabing iyon. Niyakap siya ni Lucas mula sa likod at mahina nitong binulong. Luna, miss na kita. Parang ang tagal na mula nung huli kitang nakita. Kabanata 140. Sa tahanan ng pamilyang Ford. Tahimik na nakaupo si Little Treasure sa harap ng kanyang easel, tanaw ang sinag ng araw sa dapit hapon. Ang munting anino niya ay tila napakalungkot at nakakaawang pagmasdan. Little Treasure, kain na tayo. Ginawa ni Grandma ang paborito mong sweet and sour mandarin fish. Little Treasure, Little Treasure. Pagkatapos siyang tawagin ni Madam Ford ng 5 o 6 na beses, saka lang kumilos si Little Treasure. Tahimik niyang pinulot ang mga gamit sa pagpipinta, at ilang beses pang tumingin sa direksyong tinatitigan niya ng buong hapon, bago siya tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Puno ng iba't ibang klase ng pagkain ang hapagkainan. Little Treasure, kumain ka ng marami, ha? Lahat ito, paborito mo. Oo nga, kain ka pa. Halika, pakakainin ka ni Grandpa. Tiningnan lang ni Little Treasure ang mga pagkain na parang wala sa sarili, saka kinuha ang kubyertos at kumuha ng pinakamalapit na putahe. Tahimik siyang kumain, hindi na kailangang pilitin pa. Sa nakita nilang pagiging masunurin ni Little Treasure, napahinga ng maluwag ang mga magulang ni Lucas. Nagkatinginan si Old Master Ford at ang kanyang asawa, sabi ko naman sa'yo, ayos lang siya, di ba? Kinagabihan, mas marami pang ang nakakain si Little Treasure kaysa sa dati, na tila ba napakalaki ng gana niya. 3 araw ang lumipas na payapa, walang kahit anong kakaibang nangyari. Masayang-masaya si Old Master Ford at sa wakas, panatag na rin ang loob ni Madam Ford. Pero, sa gabing iyon mismo, isang malakas na sigaw ng kasambahay mula sa silid ni Little Treasure ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Old Master, Madam, may nangyari. Si Youngest Master, bilis, tingnan niyo po. Anong sinasabi mo? Anong nangyari? Nagmadali ang mag-asawang Ford papunta sa kwarto. Pagpasok nila sa silid, bumungad sa kanila si Little Treasure na nakasubsob at sumusuka ng lahat ng kinain niya. Agad siyang nilapitan ni Madam Ford at marahang hinagod ang likod. Ay, Little Treasure, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumusuka ng ganyan? Kalmado namang sinabi ni Old Master Ford, normal lang sa bata ang samuka paminsan-minsan. Baka napakain lang siya ng sobra, huwag kang masyadong kabahan. Pero hindi pa man niya natatapos ang sinasabi niya, biglang nanghina si Little Treasure at nawalan ng malay. Little Treasure, sigaw ni Madam Ford. Ngayon, kahit si Old Master Ford ay hindi na rin mapakali. Namutla siya at sumigaw sa mga kasambahay, anong ginagawa niyo riyan? Bilis, tawagin niyo ang doktor, dali. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong bahay. Niyakap ni Madam Ford si Little Treasure na namumutla at halos hindi na gumagalaw. Halos hindi na niya alam ang gagawin sa sobrang pag-aalala. Kasalanan mo to, sabi mong ayos lang siya, pero tingnan mo ang nangyari ngayon. Hanggang kailan mo ba pahihirapan ang apo ko? Kahit pa gusto ni Lucas ang babaeng yun, basta napapasaya niya si Little Treasure, tatanggapin ko pa rin siya, kahit pa isa siyang kulubi. Hoy, ano bang sinasabi mo? Anong mali sa sinabi ko? Ang gusto ko lang ay maging masaya ang apo ko. Noon, ang laki ng ipinagbago niya, halos gumaling na siya. Pero ngayon, bumalik na naman siya sa dati. Parang pinipilas ang puso ko. Akala mo ba hindi rin masakit-sakin? Ang iniisip ko lang ay ang kinabukasan ni Little Treasure. Anong kinabukasan pa kung patay na ang apo ko? Bulalas ni Madam Ford. Bigla siyang parang may naalala, kaya't humarap siya sa kasambahay. Lenny, kunin mo ang drawing ni Little Master kanina. Gusto ko yang makita. Opo, Madam. Agad dinala ni Lenny ang drawing ni Little Treasure kaninang hapon. Tiningnan ito ng mag-asawa. Walang kahit anong guhit sa canvas. Pero kung titignan mong maigi, sa gitna ay may maliit na sulat gamit ang lapis. Tita Luna. Mabait po si Little Treasure. Bakit ayaw niyo po kay Little Treasure? Biglang bumulwak ang mga luha ni Madam Ford nang mabasa ito. Sinong nagsabing ayos lang si Little Treasure? Pilit lang niyang pinapakita na masunurin siya. Kahit hindi niya maubos ang kanin, pinipilit pa rin niya. Kahit gusto niyang magwala gaya ng dati, pinipigilan niya ang sarili niya. Dahil lang sa ipinangako niya sa isang tao. Sa headquarters ng Ford Group. Gabi na pero maliwanag pa rin ang buong gusali. Simula pa 3 araw ang nakalipas, nakaalerto na ang buong kumpanya. Maagang dumating ang taglamig. Sa opisina ng Assistant CEO. Alam ko, kayo ang pinaka-stressed ngayon, pero kasalanan nyo rin. Noon, maganda pa ang mood ng kapatid ko, pero tinamad kayo. Ngayon nagsisisi kayo, di ba? Ang magagawa niyo lang ngayon, siguraduhin walang butas na makikita ang kapatid ko para hindi niya kayo lusubin, gets? Takot kayo sa kanya, ako, mas takot pa. Diyos ko, ako ang pinakadelikado rito, huwag kayong umasa sa akin. Pagod na si Lucian sa kakapakinig ng reklamo ng mga empleyado, nang biglang tumunog ang kanyang pribadong telepono.
Mas malaking problema pa. Mom, ano na naman yan? Sigurado akong hindi pa nagpupunta si Luna kay kuya, at si kuya, hindi rin siya hinahanap. Kung ayaw niyong maniwala, magtanong kayo sa buong opisina. 3 araw nang nagtatrabaho si kuya, walang pahinga. Pero pinutol ni Madam Ford ang litanya niya, Lucian. Pauwiin mo ang kuya mo. May nangyari kay Little Treasure. Nagbago agad ang ekspresyon ni Lucian, anong sabi mo? Di ba sabi mo ayos lang siya? Bakit biglang ganyan? Anong nangyari? Hindi siya okay. Napakasama ng lagay niya. Bilis, pauwiin mo ang kuya mo, dali. Napahinto si Lucian sa upuan niya habang nakatingin sa pinutol na tawag. Say, ang hirap ng buhay nang walang si sister-in-law. Wala na siyang matatakbuhan. Siya na lang ang inaasahan. Diyos ko, iligtas niyo ako. Naglakad si Lucian papunta sa opisina ng CEO. Huminga siya ng malalim at kakatok sana nang biglang dumagsa ang mga empleyado at tinambakan siya ng mga papeles at proposals. Diyos ko, mga duwag kayo, mamaya na kayo. Grabe, sa oras ng kagipitan, lumalabas ang tunay na kulay ng mga tao. Second Master, sa'yo lang kami may pag-asa. Oo nga, desperado na kami. Second Master, ikaw lang ang makakapasok at makakalabas ng buhay. Tumigil nga kayo sa pangbabula. Layuan niyo ako, sigaw ni Lucian habang itinataboy sila at kumatok sa pinto ng opisina ng kuya niya. Pero hindi na niya kinailangang palayasin dahil sa isang iglap, naglaho ang lahat. Magsalita ka, sabi ng mababang boses mula sa loob. Kuya, eto, hindi pa man siya tapos, napuwing at halos mabulunan siya sa amoy ng usok. Napatras siya bago muling lumapit. Jesus, para bang gas chamber ni Hitler to ah. Ilang sigarilyo na ba ang naubos niya? Nakasara pa ang bintin at kurtina. Wala bang takot sa pagka-suffocate ang kuya niya? Agad niyang binuksan ang mga bintin at kurtina para makalanghap ng sariwang hangin. Nakita niya si Lucas na nakasando sa kanyang upuan, natatakpan ng anino ang mukha. Ang hawak niyang sigarilyo ay halos umabot na sa balat. Sa gilid, hindi man lang nagalaw ang tanghalian at hapunang inihain ng sekretarya. Mabagal na lumapit si Lucian at tumingin sa lamesa ni Lucas. Ang mga papel na nakapatong doon. Lahat tungkol sa pamilya Thompson.